So, magluluto ako ngayon ng tokwat kangkong, isa sa mga favorite ko sa karinderya. Nagustuhan ko kasi ang ganitong luto talaga ng tokwat. Healthy na at hindi pa mahal na klase ng food. Itong recipe talaga is dapat tokwat kangkong lang. Pero since may manok kami sa ref, isasahog ko na lang din para maubos na. Inuna ko muna ang chicken, hiniwa ko ito into bite size, tapos lalagyan ko kasi ito ng asin at paminta at saka cornstarch. Parang i-marinate ko siya just for a few minutes lang before ko siya iprito. And sinunod ko naman yung tokwa, so pinatuyo ko lang using ng tissue. Dalawa lang sanang gagamitin ko, kaso sabi ko, ubusin ko na lang yung tatlo para maraming sahog. At pagkatapos hiniwain ko to into a cube size and lalagyan ng asin, paminta at cornstarch. And inipiprito din natin ito mamaya. Maghihiwa din tayo ng sibuyas at of course bawang para panggisa. So piprituhin ko muna ang tokwa. Antayin lang natin maging golden brown yung one side and then babalik ta rin natin sa other side hanggang sa mag golden brown na lahat. So tapos na ako sa tokwa, ang chicken naman ang ipiprito natin until maging golden brown. At ayun, tapos ko na silang prituhin, so magigisa na tayo. So nung bumango na yung bawang, inilagay ko na yung chicken, ginisa ng konti, pagkatapos nilagyan ko ng oyster sauce. So naglagay ako ng konting tubig dito. Hindi na siya nakita kasi nag-blurred kasi na ng steam yung aking cellphone. But anyway, yun nga, naglagay ako ng water para may konting sabaw ang aking niluluto. Naglagay na rin ako ng pampaanghang. Since wala akong regular na chili flakes, yung pang kimchi na lang ang nilagay ko. Few minutes of simmering, so nilagay ko na yung tokwa, tapos tinimplahan ko na ng asin, paminta, maraming paminta kasi mahilig ako sa paminta. Lagyan ko rin ng konting asukal, very konti lang. Yun nga lang guys, hindi ko na videohan pala yung paglagay ko ng asukal. At para lumapot yung sauce niya, nilagyan ko siya ng slurry. Cornstarch lang yan na tinunaw sa tubig, konti lang. So sa mga pinaglalagay ko, tamang-tama lang yung lasa, ang alat at ang tamis. Kaya kayo guys, tikman nyo ha, i-adjust nyo na lang yan, depende sa panlasa ninyo. At since okay na sa akin ang lasa, nilagay ko na yung kangkong. Akala ko ang dami-dami ng kangkong nung naluto siya. Ang konti-konti lang pala. Anyway, next time na lang, dadamihan ko talaga. Naka-off na siya, pero iyan ko lang siya. Yung remaining, yung residue, cake residue, yung nagluluto. So ayan, okay na to. Ang sarap. Wow! Sarap talaga ng ulam na to. This is my favorite kasi sa karinderya. Sinunod ko lang kung paano iluto. Kaunta! So, yun lang. Thank you so much for watching.